Alam nyo po ba na tila dismayado ng matindi itong si Alputera at ito pong si LRY dahil po sa pagkakaaresto ni Rodante Marcoleta? Sabi ko nga po sa inyo nung isang araw mga kababayan, makukulong po talaga yan. At ito na, nangyari na. Ano po, nakakulong na itong si Rodante Marcoleta dahil po sa kasong plunder. At hindi lang yon mga kababayan. Pati po itong si Mike Defensor, nadali rin po, kulong din po mga kababayan dahil po sa kasong plunder. So ngayon, malaki talaga ang posibilidad na itong mga ito mga kababayan, lalo na kung mapapatunayang nakomit talaga nila yung krimen na yon, malaki ang posibilidad na mabulok po ito sa bilangguan gaya ng sabi ng kanilang kaalyado na sa respisyo mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, ito po yung mga mugshot ni Rodante Marcoleta, ni Mike Defensor at saka mga kababayan nitong si Espiritu Joseph Barrias, isa sa mga kaibigan ni Rodante Marcoleta at donor ni Rodante Marcoleta doon po sa 75 million pesos mga kababayan. So nadamay pa yung tao na yon dahil lamang po dito kay Rodante Marcoleta. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit dismayado ng matindi etong si LRY, aka Small Boy mga kababayan, at etong si Alputera, dahil nga mga kababayan yung kaalyado nila mismo ay unti-unti na pong nauubos at nagkakaroon ng mga matitinding kaso na talagang kung titingnan nyo, sila naman talaga ang umamin. Si Rodante Marcoleta mismo ang umamin na siya po talaga ay tumanggap ng pera galing po dito mga kababayan kina Mike Defensor. At sinabi din naman ni Mike Defensor na nagbigay siya mga kababayan ng pera dito po kay Rodante Marcoleta. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Sabi dito, Senator Marcoleta inaresto na matapos maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kasong plunder mga kababayan. Sa totoo lang, medyo late na nga tayo sa balitang ito pero tatalakayin pa rin natin mga kababayan kasi nga ito yung isa sa pinakamagandang pag-usapan ngayon, yung pagkakaaresto kay Rodante Marcoleta, na kung saan mga kababayan, yung mga nagdaang protesta ng Iglesia ni Cristo ay wala po talagang nagawa para isalba itong si Marcoleta. So ngayon na ito, pakinggan po natin. Wala si Senador Rodante Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Inaresto kasi siya dahil kahapon yan sa kasong plunder. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sumuko ngayong araw si Senator Rodante Marcoleta matapos silabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang arrest warrant sa kasong plunder. Kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations mula sa mga kapwa niya akusado sina dating City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan. Yung mga didisit dyan, fake news pa ba? Fake news pa ba tayo doon sa sinasabi natin nung nakaraan na makukulong po talaga yan mga kababayan? Makukulong talaga yan at eto na, nangyari na nga. Sandigan Bayan para sana dumalo sa mga pagdinig para sa kanyang motion to suspend proceedings at motion to defer the issuance of an arrest warrant. Pero agad din natapos ang mga pagdinig na pinangunahan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda dahil nakitaan na niya ng korte ng probable cause para iutos ang pag-aresto kay Marcoleta. Humarap si Miranda sa Kasi mga kababayan, bakit may probable cause? Unang-una, si Rodante Marcoleta po mismo ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos at nung tinanggap niya yung 75 million pesos na yon ay siya po ay kasalukuyang congressman noong mga panahon na yon. Kaya nakitaan agad ng probable cause to kasi nga kay Rodante Marcoleta mismo nang galing yung ebidensya. Sa media sa kauna-unahang pagkakataon dahil nagiging tensyonado na anya ang sitwasyon at nais nitong bigyang linaw ang mga pangyayari. The judiciary is the most conservative branch of government. Tama! Unlike the executive and the legislative branches, kasi nga the judiciary is conservative, it speaks only through its orders, its resolutions, and its decisions. Kasi ang pinapalabas ng mga didisit mga kababayan, kaya nagsalita ang Sandigan Bayan dahil nga
pinapalabas nila na kontrolado ng Malacanang etong Sandigan Bayan at ginagamit yung Sandigan Bayan para ipang-weaponize dun sa mga kalaban sa politika ng ating gobyerno. Pero mga kababayan, maliwanag naman, natandaan po natin na ang Sandigan Bayan ay may separation of power po yan. Sila po yung judiciary mga kababayan at hindi po sila madidiktahan ng gobyerno. Dapat po matandaan yan at malaman yan ng iba nating mga kababayang Pilipino, lalo na yung mga didishit na wala talagang alam sa usaping ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. But the situation today is different. That is why I am making an exception. In crisis like the one the country finds itself in, hates an information vacuum. Ayaw that ng crisis yung information vacuum. Tama. Those concerned do not speak up, then someone else Pehado, yung dibdib ni LRY aka Small Boy tsaka nitong si Alputera sumasakit-sakit na kasi alaki na nagastos nila mga kababayan dito. Sa totoo lang, yung pagpipinance nila ng mga protesta, ng mga rally, ng mga maisog rally ng mga didishit para ipagtanggol si Marcoleta, protektahan si Marcoleta at makisali doon po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ang laki na ng nagastos nila dito. Eh ngayon mga kababayan, ang ending, wala pa rin sila nagawa para protektahan si Marcoleta. Kasi nga mga kababayan, wala naaresto pa rin si Marcoleta. Dahil nga, kusang nag-surrender itong si Marcoleta mga kababayan. Ngayon ituloy pa natin. will fill the information vacuum. Ipinaliwanag din ng mahistrado ang naging desisyon ng 3rd Division. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause where the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Ginagalang naman ni Marcoleta ang arrest warrant at naging desisyon ng korte sa mga mosyon na kanyang inihain. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat at mga proseso gagawin at contest na puting. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko batas ito sa ayon sa pagkakaintindig ng sisap na pagkasinabi. Nakakahiya to. Biruin mo, naaresto ka mga kababayan dahil sa kasong plunder na ikaw mismo ang umamin na tumanggap ka ng pera. At yung pinaka nakakahiya dito mga kababayan, pag napatunayang si Marcoleta ay guilty sa usapin pong ito, malaki ang posibilidad na yan po mga kababayan ay ma-expelled bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil naniniwala ako na ang Iglesia ni Cristo mga kababayan ay ayaw na may miyembro na kriminal. Ano po o mandarambong. Kasi nga ang pinaglalaban nila, accountability. Sabi nila. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggalin. Nanindigan din ang legal counsel ni Marcoleta na nagkusang humarap ang senador sa korte para magpasailalim sa kustodiya nito. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect when you surrender to the jurisdiction of the Agad dumiretso si Marcoleta sa kanyang return of warrant kung saan bantay sarado ang senador ng mga miyembro ng PNP-CIDG. Mag-aalas 11 ng umaga nang matapos ang proseso. At agad ding umalis si Marcoleta sa Sandigan Bayan kasama si Interior Secretary John Vic Rimulya para magtungo sa Camp Krames sa Quezon City para sa booking procedures. Sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Bayatas, ikukulong si Marcoleta alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Biruin nyo mga kababayan isa na lang makukumpleto na yung pangalang BJMP. Kasi 'di ba yung unang naaresto, Bong Revilla, pangalawa Jinggoy Estrada, pangatlo Marcoleta.
So sino kaya yung susunod mga kababayan na kukumpleto doon po sa pangalan na BJMP? Sa tingin nyo, sino kaya mga kababayan yung P na dapat makulong na susunod dito kay Rodante Marcoleta mga kababayan? Comment nyo nga sa comment section natin. Manatiling nakatutok. So yan, maliwanag mga kababayan na si Marcoleta ay kusang nag-surrender. Ano po, dahil nga may warrant of arrest na siya. Ganon din mga kababayan, ito pong si Mike Defensor. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ang pinapalabas ng mga kalyado ni Rodante Marcoleta katulad nitong si Vic Rodriguez ay ganito. Sabi ni Vic Rodriguez mga kababayan, inhustisya. Isang malaking inhustisya ang ginawang aresto sa isang abogado na tumutugis at galit sa magnanakaw. Malupit at mabigat ang kamay ng administrasyon sa mga lehitimong kritiko na nagpapahayag ng pagtutol at lumalaban sa kurakot at korupsyon. Hindi Hindi inaalintala ang panganib na taglay sa kanyang sariling kaligtasan o kalayaan, respeto at saludo ang sambayan ng Pilipino sa iyo, Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Pero para sa akin deserve niya lang ang makulong. Bakit? Siya mismo ang umamin Tumanggap siya ng 75 million habang siya ay nakaupo bilang congressman at inamin din niya mismo mga kababayan na nagastos na niya yon. So ibig sabihin, kung bakit nakulong si Rodante Marcoleta, wala siyang ibang dapat sisihin kung hindi ang kanyang sarili din mga kababayan. At maliwanag din naman na kung tutuusin mga kababayan, ipinahamak din ni Marcoleta at ni Mike Defensor yung bawat isa. Kasi mismong umamin si Mike Defensor na nagbigay siya ng pera kay Rodante Marcoleta. Kaya mas lalong tumibay mga kababayan yung kaso nitong dalawa at kung bakit nakitaan na may probable cause po ito. So ngayon pakinggan po natin ang reaksyon ni Mike Defensor kahapon bago po siya makulong. Please, huwag yung maharangan. Huwag yung maharangan. Inuulit ko yung sinasabi ko, Huwag yung yung napang maharangan. nakulong yung mga Diretso nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga kurap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Maraming salamat po. Max, nausog ka. Proud pa siya mga kababayan na may posas, no? Ulit ko isa, sir. Ayan nga, sabi nga dito mga kababayan, ito basahin natin. Mike Defensor, kapwa akusado, ipinasok na sa New Quezon City Jail. Sabi dito mga kababayan, ipinasok na sina dating Congressman Mike Defensor at kapwa akusado na si Joseph Espirito sa New Quezon City Jail sa payatas nitong Lunes ng hapon, Hulyo 6. Nauna nang naaresto ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City ayon kay Interior Secretary John B. Cremulya. Kasunod ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong plunder. Matapos ang kanilang pag-aresto, sumailalim ang dalawa sa booking procedures ng Philippine National Police, PNP, at sumalang sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Sina Defensor at Espirito ay kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagdedeklara o hindi pagdedeklara nito ng 75 million campaign donation noong 2025 election. Samantala, ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, mananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital para sa medical procedure matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pa nilang kapwa akusado na si Aristotel Baloyot Beray mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, kaya itong dalawa, itong si Mike Defensor at yung kapwa akusado niya, ang naipasok muna dito po sa New Quezon City Jail ay dahil nga mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta ay bigla daw pong dumaing na masakit daw po yung kanyang dibdib at
tumaas yung kanyang blood pressure mga kababayan. Pero ayon po mga kababayan sa PNPGH, nakamonitor daw po sila dito kay Senator Dante Marcoleta hanggang ngayon mga kababayan. Kasi nga sabi po dito, Senator Dante Marcoleta dinala sa PNPGH matapos sumakit ang kanyang dibdib mga kababayan. Alam niyo po ba, ito yung napapansin ko, tuwing may maaaresto na kaalyado ni Sara Duterte dahil sa kasong pagnanakaw, pandarambong, at kung ano-ano pa mga kababayan, malimit nagkakaroon sila ng sakit, no? Katulad ni Jingoy Estrada, nagkaroon ng sakit mga kababayan. Katulad nitong sina Marcoleta, nitong sina Manuel Bunoan, nagkaroon ng karamdaman. Hindi niyo po ba napapansin, tuwing may maaaresto na kurap, biglang nagkakaroon po ng sakit para hindi agad maikulong. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin. Sasailalim sa masusing pagsusuri ng mga doktor sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta bago dalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Sabi nung nag-comment fake news daw. Paano naging fake news? Ayun nga, nasa balita na mismo, dumadaing si Marcoleta na masakit daw ang dibdib at tumaas daw yung blood pressure niya. John Vic Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, sa edad ni Marcoleta na 72 anyos, kailangang maayos ang kondisyon nito bago dalhin sa custodial facility. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, tutulad ng ECG at iba pa. Sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay. Kahapon, habang isinasa ilalim sa booking procedure si Marcoleta, dumaing ito ng pananakit ng dibdib, dahilan para dalhin ito sa PNPGH. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas daw ang BP niya? 150 something. Samantala, dinala na sa Quezon City Jail sa Payatas ang mga co-accused ni Senator Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. Ibig sabihin nakakulong na ngayon sa Payatas mga kababayan, ito pong sina Mike Defensor. Para maliwanag base sa commitment order ng Sandigan Bayan. Habang naaresto rin kagabi ang isa pang akusado na si Aristotel Viray. Ibig sabihin yung 4 mga kababayan, yung 3 nagbigay ng pera kay Rodante Marcoleta na nadamay. Actually, yung 2 lang yung nadamay dun Yung 2 kaibigan ni Marcoleta na negosyante na nagbigay ng pera. Dito kay Rodante Marcoleta para makatulong or what? Dito po kay Rodante Marcoleta, pero dahil nga sa kayabangan ni Rodante Marcoleta na ipahamak niya yung mga kasamahan niya. So ngayon, yung 3 nagbigay ng pera sa kanya, nakakulong na po mga kababayan dahil nga yung isa ay nag-surrender na rin. Yung isang pinaghahanap, etong si Aristotle Viray mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon. Ayan maliwanag, nakakulong na yung 3. So ibig sabihin mga kababayan, nakakulong na yung 3 at itong si Senator Dante Marcoleta, once na makita na okay na yung kalagayan po nito, malaki din ang posibilidad na makulong na rin po ito dyan po mga kababayan sa Payatas. So ngayon, bukod pa po dyan, nagsalita po ang Sandigan Bayan na magiging patas po sila dito po sa paglilitis mga kababayan at pagbabatayan po nila yung matibay na ebidensya laban po dito sa plunder case ni Senator Dante Marcoleta. So ngayon, ito, i-play po natin. Nagsalita sa publiko sa pambihirang pagkakataon si Associate Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan upang linawin ang paninindigan ng hukuman sa gitna ng matinding interes ng publiko sa kasong plunder na kinakaharap nila. Tsaka ito mga kababayan, wait lang, singit ko muna to. After po mabalita na si Marcoleta daw po ay sinamaan ng pakiramdam,
bigla daw pong bumisita itong si Sara Duterte dyan po mga kababayan kay Rodante Marcoleta. Ano po kung saan po ito mga kababayan kung saan po ito dinala after po dumaing ng pananakip ng dibdib at pagtaas ng blood pressure. So ito, i-play po natin. Mga 7:30 po nandito po si Vice Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte, and then mga 8:30 po umalis na po siya. Thank you. Ay, ma'am, isa na. Yung palang neck pain at saka yung knee pain. Ayan maliwanag na bumisita kanina si Sara Duterte mga kababayan kay Rodante Marcoleta. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sumusuporta kay Rodante Marcoleta na habang nakakulong etong si Rodante Marcoleta, malaya si Sara Duterte na ginagawa lahat ng gusto niya. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kung hindi sana kumampi sa mali etong si Senator Rodante Marcoleta at naging mayabang sa paglalathala at paglalarawan ng pagtanggap niya ng pera, sa tingin nyo makukulong kaya yan? Kasi kung tutusin mga kababayan wala pong kinalaman dyan ang gobyerno. Wala pong pamumulitika o panggigipit dito kina Rodante Marcoleta dahil ang nagpahamak po sa kanilang sarili mga kababayan ay mismong sila. Bakit? Una, kumampi sila sa mali. Pangalawa, si Rodante Marcoleta mismo ang nagsabi at naglathala sa publiko kung paano niya tinanggap at tinamasa yung 75 million pesos na ibinigay nitong dalawang kaibigan niya at nitong isa pa niyang kaibigan na si Mike Defensor mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, walang ibang dapat sisihin si Rodante Marcoleta kung hindi yung kanyang sarili. Ano po, so ngayon ituloy pa natin dito sa Sandigan Bayan. Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang kapwa nila mga akusado. Ayon kay Associate Justice Miranda, kinakailangan na magsalita ng korte upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at maipaunawa ang wastong proseso hinggil sa proseso. Kasi mga kababayan, kung hindi po magsasalita ang Sandigan Bayan, patuloy pong gagawa ng imbentong kwento itong mga kaalyadong vlogger nitong sina Rodante Marcoleta at nina Sara Duterte. Papalabasin nila dito na kinokontrol ng gobyerno ni PBBM ng Malacanang ito pong Sandigan Bayan at ginagamit ang Sandigan Bayan para pang-weaponize dito kina Rodante Marcoleta. Kaya tama lang mga kababayan yung ginawa ng Sandigan Bayan na nagsalita po sila. Proseso ng batas. Like the one the country finds itself in, hates an information vacuum. Tama! Ayaw ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up, then someone else will fill the information vacuum. Binigyang diindi niya na hindi maaaring magpasya ang hukuman batay sa politika, opinyon ng publiko o anumang uring pressure. Aniya, ang tanging batayan ng korte ay ang konstitusyon, umiiral na batas at mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the parties. I'd like to stress this. The judiciary's role is to protect the Constitution. It is the nation's constitutional anchor. Tayo, itong judiciary, ang anchor ng Constitution. Ayon kay Associate Justice Miranda, batid nila at nauunawaan ng korte ang mga panawagan ng publiko na papanagutin ang sinumang opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala sa batas. Tama! Tiniyak nito na handa ang Sandigan Bayan na dinggin ang anumang kasong ihahain laban sa sinumang opisyal ng pamahalaan. We see you. We hear you. We understand you. We understand yung sinisigaw nyo na dapat ang lahat ng may mga sala ay panagutin. Tama! Okay, and this is my pledge to you. And this is my guarantee. The court
is just waiting. The court is ready. The court is ready and waiting for whatever case the ombudsman will file, kahit kanino pa. Okay? The court will do its duty and render justice by acquitting the innocent. Sabi ng supporter ni Sara Duterte, ikaw Jake Magno, Sara Pilipiti na league mo. Bawas-bawasan mo, kayabangan mo. Bakit? Ano bang ipinagyabang natin dito? Di ba maliwanag na si Rodante Marcoleta nakakulong na? Nagdrama lang mga kababayan. Sabi ng mga kababayan Pilipino natin, kaya daw hindi muna ikinulong sa Quezon City Jail. Kasi nga, dumaing na masakit ang dibdib at tumaas daw mga kababayan yung blood pressure. So anong pagyayabang doon? Alam nyo kasi yung mga didishit, huwag kayong masyadong iyakin. Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay dahil masama ang pinaplano ninyo laban sa kapwa ninyo. Biruin nyo, yung mga nananalangin na sana si PBBM bawian ng buhay, kanino ba tumatama? Di ba dun sa mga nananalangin? And uphold and holding the guilty accountable. That is our duty. Nanawagan din ang mahistrado sa publiko na magtiwala sa hudikatura at hayaang dumaan sa legal na proseso ang paglutas sa mga usapin. Ayon pa sa kanya, layunin ng korte na mapanatili ang kaayusan at matiyak na ang bawat kaso ay maresolba ng patas at naaayon sa batas. Tama! I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan, ang sandigan ng ating bayan. Most importantly, trust the Supreme Court, which is the final arbiter of all legal disputes. To the public, trust your Supreme Court. Kahapon naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta, Mike Defensor, dalawa pang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray, kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE ng 75 million pesos campaign contribution noong 2025. Ayon kay Senator Marcoleta, inaasahan na niya ang pag-aresto sa kanya matapos na maghain ng mosyon sa Sandigan Bayan kahapon. Eto na lang mga kababayan, doon sa mga didishit. Kung alam ninyong inosente si Rodante Marcoleta, kung alam ninyong walang kasalanan si Rodante Marcoleta, bakit siya sumuko? Di ba mga kababayan? Bakit siya mismo ang nagsasalita at sinasabi niya na irerespeto niya at alam na niya kung ano yung kahantungan mga kababayan, dahil maliwanag nga na alam ni Rodante Marcoleta na siya po talaga mga kababayan ay nagkasala dahil sa kanyang bibig mismo nang galing ang mga ebidensyang ginamit laban sa kanya. Punang umaga, habang nadakip naman sina former Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa akusado sa isang coffee shop sa Quezon City. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Ayun diba mga kababayan, at least maliwanag ngayon na aresto si sumuko si Rodante Marcoleta at naaresto itong sina Mike Defensor, at malaki ang posibilidad na tama yung sinasabi ni Atty. Respicio na kaalyado mismo ni Rodante Marcoleta at ng mga Duterte na mabubulok po talaga sa bilangguan itong sina Rodante Marcoleta at itong sina Mike Defensor, lalo na kung mapapatunayan mga kababayan na guilty po sila sa kasong plunder. Ano po, so kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa balita pong ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.